Habang pinagdinilayan ko po ang ating mabuting balita, ay marahil nang narinig nyo rin, sumagi din sa inyong isip o naisip nyo rin ang nangyayari ngayong kaguluhan doon sa pagitan ng Israel at ng mga Hamas, kung saan nagkakaroon ng gera, mga pagsalakay, at kita natin ang pinsala sa napakaraming buhay at napakaraming kabuhayan, kasama na ang mga gusali. May isip ninyo, parang hanggang ngayon, nangyayari pa rin. Walang iiwan na bato sa ibabaw ng kapwa bato. Pero mga minamahal na mga kapatid, ating magandang pagnilayan ay ang nangyari sa ating Panginoong Jesucristo nang makita niya ang Jerusalem. Ito'y kanyang tinangisan. Pagpapakita ng kanyang emosyon bilang isang tunay na tao at tunay din naman na Diyos. Naiyak, napaiyak si Jesus sapagkat hindi nakikilala ng Jerusalem o ng mga tao sa Jerusalem kung sino siya. Mga minamahal na mga kapatid, tuwing tayo ho ay lumalapit sa sakramento ng kumpisal, ang ilan ho sa atin naiiyak. Dahil naiisip natin yung nagawa nating kasalanan. Naiisip natin kung gaano kabigat yung nagawa nating pagkukulang sa Diyos. Pero wag ho kayong mag-alala. Kung tayo'y naiiyak dahil sa ating nagagawang kasalanan, alalahanin natin si Jesus ay una nang umiyak dahil sa ating mga pagkukulang, sa ating mga kasalanan. Kaya nga ho, paalala sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Siya'y lubhang nalulungkot tuwing tayo ay nagkakasala sa Kanya. Tuwing tayo nakakagawa ng hindi maganda o hindi naaayon sa Kanyang utos at aral. Kaya isang paanyaya sa bawat isa sa atin na muli, suriin natin ang ating sarili. Tuwing tayo pala'y nakakagawa ng hindi maganda, hindi lamang nasasaktan natin ang ating kapwa. Kapag inaaway pala natin ang iba, hindi lang inaaway natin ang ating kapwa. Nasasaktan din ang Diyos. Kapag tayo nang lalamang sa ating kapwa, sasaktan din ang Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, tunay nga na ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Sa Kanyang ipinakita na pag-iyak sa bayang Jerusalem, ay patuloy niya itong ipinapakita sa atin sa tuwing tayo ay hindi sumusunod sa Kanyang mga utos. Ngayong araw na ito po ay ika-23 araw sa buwan na ito ay araw ng pagpapagaling sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Kaya nga ho, mamaya sa alas 9 at alas 5 misa, meron hong rito ng pagpapagaling sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. At sana sa ating paglapit, o kung mamaya nga nandito pa kayo, attend ho kayo, sana ang hilingin natin hindi lamang kagalingan ng ating katawan o ng mga karamdaman nating pisikal, kung hindi atin ding hilingin, lalo tigit, ang kagalingan nating espiritual, na kung saan pagminsan yun ang ating nakakalimutan. Nawa, sa pagpapatuloy na ating banal na pagdiriwang, ipanalangin natin sa Diyos, Panginoon, nawa tunay naming iyakan ang aming mga kasalanan. Nawa, hindi lang basta iyakan, tuluyan na naming talikuran ang aming mga nagagawang pagkukulang. Amen. Para sa mga maghahandog na sobre,